Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna kay Philps Blog, Arlito Ragonot, at sa lahat ng patuloy na sumusubaybay, maraming salamat po sa inyong lahat. Kabanata 1486. Sa sandaling tapos na si Hugh na makipag-usap, ang kanyang mga tagasunod sa likuran niya ay tumayo at sumulyap ng may pagbabanta sa kay Mandy. Ang ekspresyon ni Mandy ay nagbago ng kaunti, ngunit medyo may edad na siya pagkatapos ng kanyang mga nakaraang karanasan. Nabawi niya ang kanyang pag-iingat na wala sa oras at mahinahon na sumagot, "Nagtataka ako kung ano ang ginawa ng aking mabuting asawa sa iyo, Master Baker." "Mabuti para sa wala," tumawa si Hugh. "Ang iyong asawa ay lalaki, bakit hindi mo siya tatawagan?" Nang ahas siyang lokohin ako, pagkatapos ng lahat. Alinman siya ay talagang malakas, o siya ay isang tulala lamang. "Ano ang ginawa ng asawa ko sa iyo?" Tanong ulit ni Mandy, kalmado pa rin. Si Tristan, na hindi malayo sa kay Mandy at Hugh, ay hindi sinasadya na hinawakan ang kanyang puwitan, ang kanyang mukha ay lubos na nakakatakot at napakasama. Pareho silang kilalang masters. Hindi nila naisip na magdusa sila ng malaking pagkawala laban kay Harvey kahapon ng gabi. Pinakamahalaga, hindi nila maipapahayag ang kahihiyan na naramdaman nila. Sila ay napakalubha, lubhang nab-alisa. Mabuti kung hindi binanggit ni Mandy ang anuman, ngunit sumabog si Hugh sa galit sa sandaling sinabi niya ang anumang bagay tungkol sa bagay na ito. Malamig ang ekspresyon ni Hugh. "CEO Zimmer, hayaan itong maikli. Dahil nakuha ka namin dito, dapat bigyan ka namin ng isang patas na pahayag. Kaya, sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin. Bilang isa, dalhin mo ngayon ang iyong asawa. Babasagin ko ang kanyang mga paa. Bilang ng dalawa, dalhin din dito ang iyong kapatid. Kung gagawin mo ang parehong mga gawaing ito, hahayaan kitang makawala dito. Kung hindi mo ito magagawa, dapat maghintay ka lang at kay Harvey sa inyong pagkamatay." Ang ekspresyon ni Mandy ay naging mas malamig matapos marinig ang mga salitang iyon at tinanong, "Master Baker, maaaring hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pagitan mo at ni Harvey, ngunit kahit papaano ay magbigay man lang ng paggalang." "Paggalang?" Malamig na tumawa si Hugh. "Ako ang pangalawang master ng pamilyang Baker mula sa San Francisco, at ang aking ninong ay si Oliver Bauer mula sa Longmen sa Mordo. Sa aking background, bakit ako magkaroon ng respeto?" Ang kaakit-akit na mga butterfly sa lipunan ay sumabog sa hitsura ni Mandy, at ngumiti sa mga mapagmataas na salita ni Hugh. Ang babaeng ito ay medyo kawili-wili. Ilan lang siya sa CEO ng isang ordinaryong kumpanya. Gaano katindi ang pagpapanggap niya na mataas at makapangyarihan sa harap ni Master Baker? Ang ekspresyon ni Mandy ay nagbago ng walang kabuluhan. Gayunpaman, mabilis siyang kumalma. "Dahil hindi natin makita sa mga mata ang solusyon, tapusin natin ang ating pagpupulong dito." Matapos siyang magawa sa pakikipag-usap, naghanda na si Mandy na umalis. May pakiramdam siya na magkakaroon ng malaking problema kung ipagpapatuloy nila ang pag-uusap. Bukod, nais niyang tanungin si Harvey kung ano ang ginawa niya kay Master Baker. "Tapusin mo rito." Ngumiti si Hugh at kumaway ang kanyang kamay. Agad na tumakbo ang kanyang mga bodyguard patungo sa pintuan at nilak ito. "CEO Zimmer, nagkakamali ka ba? Kung hindi pa ako tapos, sino ang may karapatang sabihin na hindi?" Tumayo si Hugh at gumawa ng ilang mga hakbang na malapit kay Mandy. "Paano ito? Sasamahan mo ako para sa masarap na pagkain. Kung maging masaya ako, marahil ay maaari ko ring masira ang isang mas kaunting paa mula kay Harvey. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng mas madaling oras na humihingi ng pagkain sa hinaharap. Ngunit gusto ko talaga ang iyong kapatid na si Cynthia. Kung kayong dalawa ay maglilingkod sa akin ng mabuti, sisiguraduhin kong mabuti kayong dalawa." Itinaas niya ang panga ni Mandy at ngumiti. "Panigurado, lagi akong mahilig sa mga bagong laruan. Ikaw at ang iyong kapatid na babae ay maganda, kaya malamang na makikipaglaro ako sa inyong dalawa sa loob ng 1 taon o higit pa. Ang paglilingkod sa akin sa loob ng 1 taon upang makatipid ng buhay. Ang kalakalan na ito ay tila patas, hindi ba?" Si Tristan at ang iba pa ay sumabog na tumatawa.
Siguradong dominante si Master Baker. Sampal. Pinagpalit ni Mandy ang kanyang palad laban sa mukha ni Hugh. Master Baker, mangyaring magkaroon ng ilang paggalang. Paggalang. Hinawakan ni Hugh ang mga balikat ni Mandy at hinampas siya ng isang makasalanang ngiti. Marunong lang akong respetuhin ang mga tao sa kama. Tama, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Tinawagan ko ang aking ninong kaninang umaga. Nagkataon na pupunta siya rito para sa negosyo, kaya susuportahan din niya ako. Alam kong mayroon kang isang pambihirang background, sinusuportahan ka ni Prince York. Nakakahiya na si Prince York ay nangangahulugang wala sa harap ng aking ninong. Kung ako ikaw, masunurin akong sumunod sa mga utos ko. Baka medyo maging banayad ako kung gagawin mo, tama? Bang! Sa sandaling ito, ang pintuan ng kwarto ay sinipa ng pabukas. Hugh Baker, lumuhad ka ngayon kung ako ikaw. Kung gagawin mo ito, baka hindi ka mamatay. Isang matigas na tono ang sumigaw mula sa pasukan ng kwarto. Nandoon si Harvey kasama si Tyson. Pumasok siya sa kwarto na hindi nagbabago ang ekspresyon niya. Hindi pa nagtagal, ang mga kalalakihan na itinalaga ni Tyson upang protektahan si Mandy ay nagpadala ng balita na nakipagkita siya kay Hugh. Tulad nito, tumakbo si Harvey sa lalong madaling panahon. Nandyan ka lang pala, sa wakas ay narito ka na. Pinabayaan ni Hugh si Mandy at sinukat si Harvey. Aayusin namin ang utang sa pagitan natin ng isang beses at para sa lahat. Mula pa nang magising si Hugh kaninang umaga, hinabol niya ang kinaroroonan ni Harvey hanggang sa puntong halos mawala siya sa kanyang isipan. Sa kasamaang palad, wala siyang balita. Ang paggamit kay Mandy upang pilitin si Harvey ay isang simpleng plano lamang, ngunit tila nagbunga ito ng malaking tagumpay. Ang mukha ni Tristan ay napuno ng puot. Maglalakad pa nga siya kasama ang kanyang mga daliri sa labas doon at pagkatapos. Hindi niya malilimutan ang kahihiyan na binigay ni Harvey sa buong buhay niya, at sinisi niya ang lahat kay Harvey. Sa isang iglap lamang, ilang dosenang tao ang nakapaligid kay Harvey. Ang kanilang plano ay malinaw, at iyon ay upang patayin si Harvey. Hindi pinansin ni Harvey ang kanilang mga sulyap at nagmamadali kay Mandy. Bulong niya, "Darling, okay ka lang. Ayos lang ako. Bakit mo nasaktan ang isa pang master mula sa San Francisco? Ikaw ba?" Walang magawa si Mandy. Ang talento ni Harvey ay upang pukawin ang problema ng labis. Wala ito, ilan lang siyang marumi. Ikaw at ang iyong mga kalalakihan ay dapat maghintay para sa akin sa labas, hayaan mo akong hawakan ito. Mahinahon na nagsalita si Harvey, pagkatapos ay lumingon sa kay Hugh. Hugh Baker, lumuhad. Kung gagawin mo, maliligtas ko ang iyong maruming buhay. Kung gagawin mo ito sa pangalawang pagkakataon, natatakot ako na huli na. Ang karamihan ng tao ay nakatitig kay Harvey tulad ng siya ay isang tulala. Ang taong ito ay nagdala ng isang tao kasama niya, ngunit siya pa rin ay nag-aalab na parang bagyo. Dapat patay na ang kanyang utak. Malakas na bulalas ni Tristan, "Harvey York, gawin mo bang maniniwala ka na papatayin kita ngayon?" Master Tristan, pigilin ang iyong sarili. Hinawakan ni Hugh ang kanyang kamay at sumulyap kay Harvey. Hindi kita nakita ng isang araw, at sinusubukan mong ipakita sa pamamagitan ng pagdala ng isang subordinate. Tila sa akin tulad ng sa tingin mo ay ilang billionaire master. Isang kahihiyan. Nagpadala na ako ng isang tao para sa isang background check. Isang tinatawag na consultant para sa gobyerno na nagpapanggap na master sa harap ko, babayaran mo ito. Hindi ka makatakas sa ginawa mo kahapon. Ang parehong kasama ng iyong asawa at si Cynthia, magbabayad silang lahat sa nangyari. Ang ekspresyon ni Hugh ay malamig na parang yelo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Matapos e-escort siya ng mga bodyguard si Mandy sa kwarto, lumingon si Harvey kay Hugh at sa kanyang mga kasama na may malamig na tono. "Hugh Baker, hindi ka ba natatakot na mamatay ka sa Buckwood sa sinabi mo sa akin?" Mamatay sa Buckwood. Si Hugh ay sumabog na tumatawa, ang kanyang tingin ay puno ng pagkasuklam.
Alam mo ba kung sino ako? Kahit na hindi mo tiningnan ang aking pagkakakilanlan bilang pangalawang master ng pamilyang Baker mula sa San Francisco, hindi ka ba natatakot sa aking ninong? Hindi ka ba natatakot sa lungmen? Dapat mong malaman na ang iyong suporta, si Yoel Graham, ay naaayon sa isang aso lamang sa lungmen. Ang lungmen ay isang samahan sa ilalim ng underworld sa bansa H. Sinabi ng alamat na ang taong nagmamay-ari ng lungmen ay isang pangunahing figure mula sa Walls Inc. Nakakatakot ang kanyang pagkakakilanlan, at isa siya sa mga elder noon. Pagkatapos magretiro, pagkatapos ay itinatag niya ang lungmen. Ang mga lungmen ay may mga sanga sa bawat malaking lungsod. Ang pinuno ng sangay sa Mordo, halimbawa, ay walang iba kundi si Oliver Bauer mismo. Mula sa pananaw na ito, ang pagkakakilanlan ni Hugh ay tila nakakatakot. Lungmen, tumawa si Harvey, kahit na ang pinuno ng lungmen ay kailangang magbayad sa akin ng respeto. Tinatakot mo ako sa isang pinuno ng sangay. Hindi ba gumagana ang utak mo? Kung papatayin kita ngayon, hindi ito kakaiba kaysa sa pagpatay sa isang aso. Si Tristan ay kumukulo sa galit. Bastard, panang-ahas ko na sabihin mo ulit ito. Naniniwala ka ba na maaari kitang maduraj ngayon? Hinawakan ni Hugh ang kanyang kamay upang pigilan si Tristan. Walang pagmamadali. Uupo na lang ako ngayon. Hindi ka ba kamanghamanghang, Master York? Halika, galawin mo ako, kung gayon. Sasabihin ko sa iyo ngayon. Ang iyong asawa at ang iyong hipag ay magtatapos sa aking higon kung maglagay ka pa ng isang daliri sa akin. Kung hindi, magpapadala ako ng isang tao upang dukutin ang iyong biyenan. Manggahas ka ba? Kung hindi, sabihin lamang sa iyong asawa na maghubad at bumalik. Hindi ako makapaghintay. Ipinakita ni Hugh at ng kanyang mga tagasunod kay Harvey na may mukhang nanunuya. Ang mga taong tulad ni Harvey ay nagkaroon lamang ng kaunting talento at suporta. Nag-aaklas ng bagyo na parang hari siya, ngunit pagkatapos ng pagbagsak sa isang prinsipe o master tulad ni Master Baker, ano ang magagawa niya? Walang paraan na maihahambing niya. Bang! Walang sinabi si Harvey. Sa susunod na pangalawa, humakbang siya, hinawakan ang buhok ni Hugh, at pagkatapos ay hinampas ang kanyang mukha sa mesa. Mabilis si Harvey, hindi lamang ang mga tagasunod ni Hugh, kahit si Hugh mismo ay walang pagkakataon na makareact. Klang! Sa isang sandali, ang mga baso sa mesa ay kumalas. Ang mga pinggan at baso ay lumilipad kahit saan, ang dugo na tumulo sa noo ni Hugh. Ang kanyang magandang mukha ay nawala ang lahat ng kulay. Sinaktan mo ako, tumawa si Harvey ng malamig. Dahil hiniling mo ito, malugod akong pagbigyan ka. Hindi tumigil si Harvey. Sinipa niya ang ulo ni Hugh at itinapon si Hugh sa lupa. Dumiretso sa sahig ang mukha ni Hugh. Sumigaw siya ng mga iyak ng sakit, parang tunog ng baboy na pinatay. Laking gulat ng karamihan, lahat ay natulala. Walang nag-iisip na gagawin ni Harvey ang tulad ng sinabi ni Hugh. Ang mga tagasunod at kaibigan ni Hugh ay nainis, kaya't hindi na nila naibalik ang kanilang katinuan upang mailigtas si Hugh. Ang mga social butterflies ay nais na sumigaw, ngunit wala silang lakas na gawin ito. Ang kanilang mga katawan ay naging malambot, at sila ay nanginginig ng labis. Binyantaan mo ako. Bago pa man magawa ni Hugh na mag-aralgal, si Harvey ay kumuha ng isang bote ng beer at hinampas ito sa ulo ni Hugh. Bang! Ang bote ng beer ay kumalas, at ang epekto ay nagpadala kay Hugh na mahilo. Naintindihan na niya ngayon. Hindi nagbibiro si Harvey, talagang nang-ahas siyang bugbogan si Hugh. Sa sandaling ito, sa wakas ay nag-react at sumigaw si Tristan Quinlan, patayin siya. Ang isang pangkat ng mga subordinate at bodyguards ay sumugod ng sabay upang palibutan si Harvey York. Si Tyson Woods, na hindi pa nagsalita, ay lumipat ng patagilid, at humakbang pasulong, at agad, ang leeg ni Tristan ay hinawakan. Bang! Si Tristan pagkatapos ay hinampas sa lupa. Pagkatapos, tumapak si Tyson sa kanyang mukha at sinabi ng malamig, ang CEO York ay gumagawa ng mga bagay, at nang ahas ka na pigilan siya. Ang sinumang maglakas loob na gumawa ng isa pang hakbang pasulong.
Tatapakan ko siya hanggang kamatayan. Si Tyson ang hari sa mga lansangan, pagkatapos ng lahat. Siya ay napakamagalang sa harap ni Harvey. Gayunpaman, kapag talagang gumawa siya ng isang pagkilos, nakuha niya muli ang kanyang pagkatao na isang tao mula sa mga kalye. Sa sandaling ito, ang kabangisan ni Tyson ay agad na naging sanhi na ang mga subordinate at bodyguard ay mag-atubili, hindi alam kung nais nilang sumulong o hindi. Pagkatapos ng lahat, ang pinagmulan ni Tristan ay pambihirang din. Paano kung siya ay tinapakan hanggang kamatayan? Samantala, nakuha na ni Harvey ang pangalawang bote ng beer at sinira ito ng walang tigil. Bang! Isa pang sigaw ang narinig. Si Hugh Baker, na una ay nagpupumilit na bumangon, ay natatakpan na ng dugo at hindi maiwasang mapasigaw sa sakit. Ang kanyang mga kasama na babae ay patuloy na natatakot sa takot, at nahulog sa lupa, at hindi na makabangon. Hinawakan ni Harvey ang leeg ni Hugh gamit ang kaliwang kamay, itinaas siya, at pagkatapos ay sinampal siya ng isang backhand. Sampal, sinasaktan kita ngayon, kaya ano? Sampal, wala ka lang. Sa palagay mo ba talagang malaki ka sa isang pakikitungo? Sampal, ang pamilyang Baker mula sa San Francisco ay basura. Sampal, ang lungmen ay wala. Sampal, kumilos ng buong pagmamalaki sa harap ko. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Sinampal siya ni Harvey ng higit sa 10 beses habang nagsasalita. Hindi ka karapat-dapat na tapakan tulad ng isang hindi gaanong mahalaga sa kamatayan. Gayunpaman, ang kabilang partido ay lumitaw sa harap niya sa oras at muli, kahit na nais na matumbok ang kanyang hipag at kanyang asawa. Siyempre, hindi naawa si Harvey sa kanya, namamaga at nabugbog ang mukha ni Hugh. Pagkatapos ay nagpakita siya ng galit, Harvey, kung paano mo ako sinaktan. Naisip mo ba ang tungkol sa mga kahihinatnan? Sampal. Pagkatapos, agad na sinampal ni Harvey si Hugh. Mga kahihinatnan. Mapahamak ang mga kahihinatnan. Kung mayroon kang anumang bagay, maaari kang lumapit sa akin. Ang pagbabanta sa aking asawa at sa aking hipag. Tiyak na hinihiling mo ito. Ngayon, masisira ko ang iyong mga binti at hayaan kang humingi ng pagkain magpakailanman. Ngunit alam kong hindi ka kumbinsido, kaya bibigyan kita ng isang pagkakataon. Hihintayin kita sa parking lot sa labas ng kalahating oras. Dalhin ang iyong mga kalalakihan. Kung ang taong tinawag mo ay hindi ako matakot, kung gayon ikaw ay nasa malalim na problema. Pagkatapos ay sinipa ni Harvey si Hugh pagkatapos magsalita. Ang pangkat ng mga subordinate at mga kasama na babae ay mukhang natulala sa eksenang ito at hindi alam kung paano kumilos. Sa oras na ito, kahit ano pa ang pangwakas na resulta, si Harvey sa sandaling ito ay tunay na kamanghamanghang. Walang alinlangan na nalampasan niya ang kanilang pangunawa. Pagkatapos ay umalis si Harvey kasama si Tyson at agad na pinauwi si Mandy sa Gardens residence. Pagkatapos, hinayaan niya ang mga kalalakihan ni Tyson na maghanda dito. Ngayong gabi ay dapat na walang tulog na gabi, nais ni Mandy na magtanong ng higit pang mga katanungan. Gayunpaman, siya ay maaaring tumingin lamang at nag-aalala ng hindi humihiling ng anumang bagay nang makita niya si Harvey na umalis tulad ng nagmamadali. Ang ginagawa ni Harvey ngayon ay naging hindi maintindihan niya. Naramdaman lamang niya na ang misteryo at lakas ng kanyang asawa ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Siya ay isang konsultant lamang ng gobyerno. Bakit parang walang takot siya sa sinuman? Ang mga taong hindi niya kilala ay maaaring isipin na siya ang maalamat na chief instructor na nakatira sa Southlight. Kabanata 1490. Sa kabilang banda, si Hugh Baker ay nanginginig sa buong sandaling ito. Pagkatapos ay sumigaw siya, tumawag sa aking ninong at hilingin sa kanya na ipadala ang lahat na maaaring pumunta rito. Tristan, tawagan ang pinsan mo rito. Sa sandaling ito, may Ulong, pangalawang young master, nais mo bang tawagan ang young master dito? Bakit mo siya tatawagin? Gusto mo ba akong maging isang kahihiyan sa harap niya? Bang! Sinipa ni Hugh ang subordinate sa tabi. Ang sinumang maglakas loob na sabihin sa kanya ang tungkol dito ay laban sa akin. Nag-ulong ang mukha ni Hugh.
Kahit na napunta siya ng Buckwood sa oras na ito dahil sa isang tawag mula kay Sam Baker. Gayunpaman, siya at si Sam ay hindi kailanman naging mabuting termino sa pamilyang Baker ng San Francisco. Pareho silang nakikipagkompetensya para sa sunod-sunod na pamilya Baker. Kung humingi siya ng tulong kay Sam sa sandaling ito, maaari rin siyang mamatay. Gayunpaman, hindi siya natatakot. Hindi sa banggitin na si Tristan Quinlan ay mula sa pamilyang Quinlan, na lubos na maimpluwensya sa South Light. Lamang ang kanyang ninong, si Oliver Bauer, ang pinuno ng sangay ng Longmen, Mordo. Ang pamagat ay maaaring takutin ang mga tao hanggang sa kamatayan. Tulad ng para sa mga salita ni Harvey York na naghimok sa Longmen ngayon, literal na hindi sineryoso sila ni Hugh. Sa mundong ito, ang mga nasa itaas lamang ang nakakaintindi sa bigat ng salitang Longmen. Ang ibang mga leko ay hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Longmen. Huminto ang isang Land Rover sa labas ng parking lot. Di nagtagal, lumabas sina Harvey at Tyson Woods sa sasakyan. Nangako silang maghintay sa parking lot, at nandito sila. Ito ay isang bagay ng karangalan. CEO York, nag-check lang ako. Ang ninong ni Hugh ay talagang pinuno ng sangay mula sa sangay ng Longmen, Mordo. Dapat ba nating papuntahin ang ilang mga tao? Hindi. Walang pakialam si Harvey. Kung ang Panginoon ng Longmen ay narito, maaaring kailanganin natin. Dahil siya ay pinuno lamang ng sangay, wala siyang magagawa. Si Tyson ay mukhang kahanga-hanga sa kay Harvey. Ang punong tagapagturo ay talagang punong tagapagturo. Sa dakilang bansa kahit na ang mga tao ng pinakamataas na antas ay kailangang ipakita sa kanya ang paggalang. Tanging ang mga nasa isang sapat na posisyon ay maaaring maunawaan ang bigat ng tatlong salitang ito, ang punong tagapagturo. 12 ng mga kotse ang lumabas sa labas ng paradahan sa loob ng 30 minuto. Mula sa mga mamahaling kotse tulad ng Mercedes-Benz, BMW, at Audi hanggang sa mga ultra-luxury brand tulad ng Porsche at Ferrari. Ang mga kotse na iyon, nang walang pagbubukod, ay hamarang sa lahat ng mga pasukan at paglabas ng paradahan. Tila, ang mga nakakonekta kay Hugh, ang mga nakipagtulungan kay Tristan, at ang iba pa nakasangkot ay naruroon. Maraming tao ang nagdala din sa kanilang mga babaeng kasama. Sapat na, kailangan nilang dalhin ang kanilang mga kababaihan upang masaksihan ang ganitong uri ng prestihiyosong sandali. O kung paano sila lilito na kapansin-pansin. Di nagtagal, ang lahat ng mga taong iyon ay nagtipon sa paligid. Halos 200 tao, nang maglaon, naglalakad si Hugh sa labas ng restaurant kasama si Tristan matapos niyang i-bandage ang kanyang mga sugat. Nang makita ang mga taong iyon sa eksena, biglang nakaramdam si Hugh ng pagmamataas, pakiramdam na siya ang master at ang kanyang pagmamataas ay tumaas. Samantala, hinimas ni Hugh ang kanyang kamay at sinabi, "Kumusta? Mga kapatid ko." 200 tao ang nagsabi ng magkakaisa, "Magandang araw, Young Master Baker. Natutuwa kaming maglingkod sa iyo, Young Master Baker." Kahit na ang bandage ni Hugh ay nadama ng nagliliwanag sa sandaling ito matapos marinig ang mga maayos na pagsigaw. Sa katunayan, ang isang tao ay hindi mabubuhay sa isang araw na walang kapangyarihan. Sa sandaling ito, nadama ni Hugh na siya ang hari na pinangungunahan ang mundo sa ilalim ng lupa ng Buckwood. Tulad ng para sa mga masarap na babaeng kasama, lahat sila ay nahuhumaling sa kanya. Ang lalaking ito ay tunay na gwapo. Siya ay isang pinanganak na hari. Sa sandaling ito, si Hugh ay tumingin sa 2 tao na nakakapanghina, na may isang walang malasakit na ekspresyon.